Last day ng class namin ngayon. KIIP Level 2. Break time. Last day ng klase and then next week na po yung exam bali namin. Panginoon willing namin. Pasal yung exam. May ibang lahi po. Isang pangarap ang magpapalit ng visa. Anong masasabi mo last day natin ngayon? Handa na ba sa exam? Sabi nga sa Facebook, walang bahid ang panalangin ng Facebook. Good shit. Tama lang tayo. Okay. Fighting. Alright. Tapos na yung klase namin sa araw na ito. Napauwi na kami. Panalangin. Pagkaloob ng Panginoon yung inaasam-asam ng aming mga puso. Iyaw. Thank you, Lord. So yun na nga po mga kababayan ko, ito na nga po yung huling linggo or huling araw po ng pasok namin sa aming level 2 na Korean Integration and Immigration Program. So once again, ang purpose po namin bakit po kami nag-aaral ng KIIP ay para po madagdagan po ang points po namin, kasi hinahangad po namin na makapagpalit po kami ng visa mula sa current na visa namin, which is yung E9 visa, patungo po sa E7-4 na visa para po makuha po namin ang aming mga pamilya dito po sa bansang South Korea. Alam po nating lahat kung gaano po kahirap mawalay sa pamilya natin. So yan po yung buhay ng isang overseas Filipino worker, So tayo po isang OFW dito po sa bansang South Korea. Nagnanais pa rin po tayo na madugtungan pa rin po ang stay natin rito sa bansang ito, and at the same time hinahangad po talaga natin na tayo po ay kumbaga makapagpalit ng visa, nang sa ganun po ay makasama ko po ang aking pamilya dito po sa bansang ito, dahil sobrang hirap po talaga. So isipin nyo po, ako po ay 10 taon na dito po sa bansang ito. So sobrang hirap po talaga. So kapag nagbakasyon tayo, kumbaga sa loob po ng 1 taon natin ay kapag makapagbakasyon man po tayo ay lang po 2 weeks or 3 weeks lang. So yun lang po yung nakakasama or makakasama natin yung pamilya. Kaya nagpupursige po talaga ako kasama ng aking kasama rito sa company na magkaroon po talaga ng panibagong visa, which ito po yung E7-4 visa, kasi napakaganda po dito. Sobrang dali lang po na makuha po namin ang mga pamilya po namin sa Pilipinas po. And as I've said po doon po sa mga previous mga vlogs ko po, by next year po kasi ay matatapos na po yung ating visa, which is yung E9 visa, So dahil po hindi pa po tayo kumbaga prepared or hindi pa po tayo handa na umuwi mag for good sa bansang Pilipinas, dahil may mga bagay pa po tayong nais gawin or nais nais matapos, So ganun po ang ating purpose. Kaya sa ngayon po ay talagang nag-aaral po tayo ng mabuti,
Nang sa ganun po ay makuha po talaga natin yung ating hinahangad, which is yung E7 -4 na visa po, mga kababayan ko. So sa visa po kasi na ito talaga, napakaganda po nito. Actually po, mahirap po yung pag-aaral kasi pure Korean po siya. Although may mga alam na po tayo kasi yun nga po, medyo matagal na po tayo rito. So ito kasing KIIP or Korean Integration and Immigration Program, hindi lang po siya naka-focus mismong sa Korean language, kundi kasama na rin po sa pag-aaral nito yung kanilang yung kanilang culture kumbaga. So maganda po ito, mga kababayan ko. Ako po ay talagang ina-advise ko po na kung ikaw kabayan na nanonood ngayon dito sa vlog ko, kung nais mong magkaroon or makapagpalit ng visa, kung bago ka lang po rito sa bansang South Korea, kung payo ko sa iyo, ngayon pa lang kumuha ka na ng maraming points kumbaga, at isa sa mga paraan para magkaroon ka ng maraming points kumbaga ay ang pag-aaral po ng Korean Integration and Immigration Program or yung KIIP, and at the same time yung TOEIC po, mga kababayan ko so meron din pong mga klase iba-ibang mga klase, iba-ibang mga trainings. Maganda rin po yun kasi for as long as meron tayong hawak na certificate, Korean certificate, ay meron po yung mga plus factor so for me kasi ito yung talagang requirement na dapat po namin ma-achieve itong pag-aaral ng KIIP level 2, nang sa ganun ay pwede po kaming makapag-apply ng E7-4 visa. Ito na lang po kasi ang nag-iisang requirement para po makapag-apply po kami ng E7-4 na visa kaya talagang nagpupursige po kami. Biruin nyo po, ang trabaho po namin sa company ay Lunes hanggang Sabado, whole day po yun, and at the same time everyday meron pa rin po kaming overtime, at sa linggo naman po ang pasok namin sa school. So ang pasok po namin ay whole day rin po siya, 8 oras kailangan naming mabuno yung 100 hours. So sa biyaya po ng ating mahal na Panginoong Diyos, gaya po ng nasabi ko doon sa una, ito po yung huling araw ng pasok po namin sa school and then next week po yun na po yung examination day namin So ganun pa man, sobrang pagod kasi wala kaming pahinga, tuloy-tuloy yung pasok namin, may overtime pa kami, and sa linggo aral naman. So lahat po kakayanin natin para sa pamilya. Alam ko po ganun din po kayo mga kababayan lahat po ng pwedeng makatulong para mapaganda at mapaayos pa po ang ating pamilya, lahat po ay ating gagawin. So ramdam ko rin po kayo mga kababayan kung kayo po ay mga OFW saan mang panig kayo ng mundo na nanonood ngayon rito sa vlog ko. O nga pala, salamat sa inyo dahil patuloy nyo po akong sinusuportahan So kaya ako po ay ganado na gumawa ng mga content na pwede talagang mag-inspire sa inyong lahat lalong-lalo na po doon sa ating mga kababayan na nasa Pilipinas, na sa ngayon po ay siguro mga nag-aaral pa. Yung iba naman ay nagpaplano pa lang pong mag-abroad, nagpaplanong mag-aaral. Yan, dahil nais po talaga nating mag-inspire sa ating mga kababayan na nagnanais rin pong makapunta at makapagtrabaho sa bansang ito, nang sa ganun ay makatikim po ng kimchi, makatikim po ng medyo malaking sweldo. Kasi dito po talaga although mahirap yung trabaho, pero pagdating po ng sahuran ay sulit po talaga, bayad po lahat ang pagod mo. So sa inyo pong lahat, thank you so much po talaga.
Asahan nyo po na patuloy tayong mag-upload ng mga content. Lalong-lalo na po ngayon ay pa-winter na po rito sa Korea. Although dito sa lugar namin ay hindi pa po makapal ang snow, ano? Although nag-snow na, kaya lang nalusaw pa po siya ng tubig. So siguro in the coming days mag-upload po ako. So for sure mag-upload po talaga ako para po sa inyo mga kababayan ko. Dahil last ko rin pong makita nyo kumbaga kung ano po yung rito, ano po yung ginagawa namin kapag ka winter time, ano. Gusto ko po makita nyo rin yung snow, yan, kasi alam ko po personally, based on my experience, talagang ang mga Pilipino ay talagang nice po talaga nilang maka-experience ng snow as in personal, ano. So once again, thank you so much po sa inyong lahat sa panunood nyo po. Kung ngayon ka lang po napadpad rito, kung iyo pong mamarapatin, mga kababayan ko, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-follow, and mag-subscribe. Nang sa ganon ay ganahan po tayong gumawa ng mga content ng maraming content pa po, mga kababayan ko, no, na mag-inspire po sa inyong lahat. So again, maraming salamat po, and to God all be the glory. Kita po tayo, mga kababayan ko, sa sa susunod ko pong content. So balitaan ko po kayo, mag-upload din po ako ng content kung ano po yung mga kaganapan during sa exam po namin next week po dito po sa Level 2 Korean Immigration and Integration Program. Thank you so much po. Sarang heyo, mga kababayan ko. See you on my next vlog. God bless everyone.